Domo! Yung iba kasi ayaw maniwala na talagang nahihirapan akong sumakay sa tren araw-araw. Kaya naman, eto, pinilit kong makunan ang aking pagsakay dito. Yung iba siguro iniisip, bakit hindi ka pumasok doon sa may bandang loob pa? Hindi ka na makakapasok dahil sa entrance pa lang ng tren ay puno na. Sabi nung nag-a-announce, isasarado na ang pinto, kaya naman tinutulak ka nila papasok sa loob talaga. At itong tren na sakyan ko ay every 3 minutes ay dumadating na sa station. Kaya kada hinto sa station, nadadagdagan at nadadagdagan kami dito. Kaya naman alam niyo na ang resulta, pag nakarating na ako dun sa bababaan ko, ay piping-pipi ka na. Sabi ng iba, sardinas daw ang dating namin dito. Pero para sa pakiramdam ko bilang babae, hindi lang sardinas, talagang pinitpit na sardinas ka talaga. Pag sumakay nga ako ng tren, diretso yung damit ko, paglabas ko ay lukot-lukot na talaga siya. Yung pagkakakuha ko ng video dito, hindi mapapansin na masikip dahil napakataas nung kamay ko para makunan ko yung video na to. Pero pagka actual ka na nandyan, talagang mapifeel mo na ipit ka. So bilang isang babae, talagang napakahirap sumakay ng siksikan ng tren dito. Pero dito naman kasi sa Japan, yung mga Hapon medyo may paggalang naman sa mga babae. Tutulak ka naman nila patalikod, pero pag nakaharap ka sa kanila, iiwasan ka talaga nilang mabuti. Dahil may mga rules sila dito na bawal ka na nila talagang hawakan kung ayaw nilang mahuli. Dahil yan na po ang katapusan ng buhay nila once na mahuli sila na nanghihili. Pero ang ginagawa ko para na rin maiwasan yung siyempre mga manyakis, may mga ganun pa rin. Ang ginagawa ko, pagpasok pa lang ng tren, talagang nilulukot ko na yung mukha ko na kunwari ako'y galit na tao. Para at least alam na nila na hindi nila ako pwedeng basta-basta hawakan. So kanya-kanyang style lang yan mga katren dahil kung ayaw mong maistorbo rin yung iyong oras dahil siguradong magkakagulo dyan sa loob ng tren, hihinto ang tren or maraming question ang gagawin sa'yo. So, ikaw na lang ang umiwas. So, yan po ang lagi kong ginagawa. Pagpasok ko pa lang ng tren, ako'y feeling ko ako'y galit na kagad. Kaya naman, minsan nakikita niyo yung pagmumukha ko dyan. Ayan, minsan tumisilip-silip ako sa camera ay nakasibangot talaga ako. Kasi minsan may napapansin pa rin ako na tumitingin siya at minsan pinipilit niya na itulak ka kahit na alam niyang wala ka ng mapupuntahan na pwesto talaga. Kaya pagka mga ganitong mga rush hour, kailangan malakas ang loob mo para makasurvive ka sa araw-araw mong biyahe. Actually, nung una kong na-try to, talaga naiiyak ako dahil hindi na ako sanay na may dumidikit sa akin na ibang tao or ibang lalaki. Pero syempre hanggang ngayon ayoko pa rin. Kaya lang wala tayong magagawa dahil ito lang ang pinakamabilis na paraan para makarating ako sa trabaho ko. Kulang-kulang kasing 2 oras ang biyahe ko. Itong tren lang na ito ang pinakasiksikan dito sa buong Tokyo. After 20 minutes, pag bumaba naman ako dito, papunta na ako ng Tokyo Station naman, lilipat na naman ako sa ibang tren. Kasi sa tren na sinasakyan ko, 150% ang pagkapuno ng tao dito. Doon naman sa lilipatan ko na tren, siguro mga 100% lang. Kaya medyo maluwag sa pakiramdam ko. Kaya naman dun sa isang tren na lilipatan ko, after mga 2 station or 3 stations ay nakakaupo na rin ako. Pero dito sa tren na sinasakyan ko talaga, ilang taon na ako sa trabaho ko, 1 beses or 2 beses lang yata ako nakaupo tuwing umaga. Kaya ito yung araw-araw kong kalbaryo at pero walang magagawa dahil ito lang talaga ang way para makapunta sa trabaho. Dahil lang sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. So yung mga ibang kabayan natin na nandito sa Japan, iba yung kalbaryo nila araw-araw. Kaya sana naman po ay maintindihan natin ang hirap ng bawat isa. Kung ang araw-araw ko na pagtitiis ay yung aking biyahe, sana naman po ay maintindihan ng ating mga kababayan na hindi talaga po madali dito sa ibang bansa. Pero ito pa rin po ang pipiliin ko dahil ito po ang nakakatulong sa family ko. So talagang tiyaga-tiyaga lang po ako dito. Bye!